Extreme no Luzon nakakaranas na ngayon ng malawakang pag-ulan bunsod ng outer trough ni 98W o Prebicy. Pero ilang bahagi ng Central Luzon hanggang South Luzon inaasahan pa rin ang mga ilang kalat-kalatang pag-ulan bunsod naman ng nahahatak na habagat natin sa kanluran. Nalalabi ng bansa kabilang ng Visayas sa Mindanao bagamat katamtaman pero gloomy at overcast ang panahon. Dahil sa umiiral pa rin ang Intertropical Convergence zone sa Mindanao, inaasahan ang mga isolated rain showers lalo na pagsapit mamayang hapon o gabi o madaling araw. Dating 90W, isa ng ganap na bagyo na tinawag na Tropical Depression 04. Pero ang ating binabantayan na si 98W, posible pa kayang umabot sa pagiging krising, alamin. 1 hanggang 4 na posibleng bagyo ang mabuo sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At mukhang 3 rito may tsansang tumama sa anumang kalupaan ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, July 2, 2025. Ang oras sa ating Boss 5 may maga ay alas 10:28 na ng umaga. Katamtaman ang umiiral ngayon sa Metro Manila at ilang karatig ng South Luzon bagamat makakaramdam pa rin tayo ng mga ilang isolated rain showers dahil sa unti-unting nahahatak ang ating habagat dito sa may bandang kaluran ng Luzon. Kaya may mga pag-iral ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi nga ng Zambales, Olongapo and the rest ng Northern Luzon area. Medyo alanganin lamang din sa may bandang katimugan ng Metro Manila kabilang na ang buong Southern Luzon na mga ilang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Mas highly concentrated ngayon ang hilagang bahagi ng Luzon kagaya ng nare-report natin 4 days ago pa na yung tropical cyclone strike probability within 3 days o within 72 hours o 79 hours magiging highly concentrated na aabot dito hanggang 30 to 40% ang hilagang silangan ng Northern Luzon. Kaya nararamdaman ngayon ninyo dyan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At nariyan na rin kasi yung pinaka-outer circle ni 98W na posibleng matawag pa natin na bising bago man lang maka-exit ng Philippine Area of Responsibility. At dahil dyan ay magkakaroon ng mga intermittent rain showers lalo na sa extreme Northern Luzon at may mga pagkulag at pagkilatay na umiiral silang bahagi ng Luzon area. At makikita naman sa Doppler radar imagery ang malawakan na ngayon na concentrated ng pag-ulan dito sa pagitan ng silangan ng Luzon, kabilang na ang pagitan ng Bicol region at Aurora region at nagpapang-abot na yan sa bahagi ng Isabela and the rest ng Cagayan Valley. So ingat sa posibleng mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Since ang Sierra Madre naman, ang pagkakalam ko, napakatibay niyan, kaya hindi kayo masyado magiging problema sa pagguho ng lupa dyan sa bandang Sierra Madre. Kasi ano na yan, garantisado na sumasalo yan ng malalakas na bagyo. Kaya as para sa inyo po ay napakatibay ng bundok na yan ng Sierra Madre. Kaya napakagandang tulong po yan sa inyo dyan sa Northern Luzon. Nakatas ngayon ang thunderstorm watch sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang na ang buong kasama na ang Palawan, Iloilo, Antique, Guimaras, Capiz hanggang Aklan. Siyempre Occidental Mindoro at Negros Oriental within 12 hours po yan na nakataas ang forecast. So expected po ang pag-ulan kaya magdala na lamang ng payong just in case. Sa Northern Luzon naman, ang Ilocos Norte, siyempre damay na ang Cagayan Valley niyan within 12 hours na nakataas ang thunderstorm watch at umiiral na ngayon kasi ang mga pag-ulan dyan base na rin sa nakita natin sa Doppler radar. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy ngayon ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, makikita sa live CCTV subsets natin, despite na nagkaroon kami ng pag-ulan kaninang madaling araw, pero mga light to moderate lamang ito. At gloomy pa rin ang paligid, bunsod pa rin ang maulap na himpapawirin. Pero may tuturing pa rin na magiging medyo katamtaman ang lagay ng panahon natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers, especially mamayang hapon po yan. Dahil yung
yung sentro ng Baguio mas malayo na, nasa extreme northeastern Luzon na ang lokasyon niyan. Sa lowest temperature nito lang naka-weather station kaninang 4:40 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. At kahapon, highest air temperature na namin 32.5 degrees Celsius. Kahapon yan ng tanghali o mag-aalauna, 12:57 PM to be exact. Ibig sabihin lamang ang aming heat index medyo mataas pa rin at 44.2 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. So, tingnan natin yung latest magiging heat index natin. Inaasahan natin medyo mataas sa parte ng South Luzon ha. Sa ngayon ay ang huling record sa amin 8:17 AM, nasa 35.4 degrees Celsius ang aming heat index so far. At ang forecast expected 36 degrees Celsius. So halos tugma naman ang forecast. So extreme caution pa rin yan dito sa Metro Manila. At base rito sa further forecast ay mukhang pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius mamayang alas 12. So makikita pa rin dito na natiling mababa ang forecast ng heat index sa Metro Manila. Base na rin sa amin sa location sa Caloocan. Ayun, no? Medyo mababa. So mukhang magiging gloomy pa rin tayo maghapon at sa selected area sa iba't panig ng bansa, unahin natin ng Ilocos Norte. Forecast nyo ngayon, mababa, caution lamang. Ibig sabihin, nagiging maulan sa inyo dyan, so wala tayong komento. Mababa ang inyong heat index. Sa Tuguegarao naman, ang heat index forecast sa inyo, makikita ay medyo mababa rin kaya walang naka-indicate na forecast. Ibig sabihin, kasalukuyang napaka makulimlim at mukhang inuulan kayo dyan ng matindi. So ingat sa posible pa ring pagbaha sa Singkay. Sa Santiago, Isabela naman ay ganun din. Mababa rin ang inyong heat index pero pipitik pa yan hanggang 36 degrees Celsius. So maliwanag dito, mukhang inuulan kayo dyan. Kaya mababa ang heat index ninyo ngayon at makikita kasalukuyan na sa caution status lamang ang inyong heat index sa Santiago, Isabela. So mukhang inuulan kayo dyan ngayon. Base na rin dito sa forecast na napakababa ng heat index. So wala tayong masyadong komento. Sa Dagupan, Pangasinan naman, ang heat index sa inyo dito medyo mataas, 35 degrees Celsius at papalo pa yun hanggang 37 degrees Celsius. Mukhang hindi rin umabot ng 40 degrees Celsius pero nakikita natin dito medyo mataas ng konti. So may mga overcast pa rin malamang at malamang nakakaranas pa rin kayo ng mga pagkulog at pagkidlat dyan at mga ilang kalat-kalat ulan. Dahil nga po yung ating habagat nahahatak na rin unti-unti dito sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Sa may bahagi naman ng Central Luzon sa Tarlac, ang heat index sa inyo mababa rin pero nasa 36 degrees Celsius ang inyong forecast at aabot ito hanggang 38 degrees Celsius to 39 ngayong 11 o'clock onwards. So hindi rin umabot ng 40, meaning medyo gloomy rin ang magiging panahon. So mukhang mabababa ang heat index natin sa bahagi po ng Luzon area kasama na ang Metro Manila. Pero sa actual natin mukhang maaraw at medyo tumataas ng konti ang temperatura pero maaraw. So tingnan na lang natin kung mangyayari yung forecast. At sa bahagi naman ng Batangas ay medyo mababa rin ang heat index, although 36 degrees Celsius ito, naaabot hanggang 38 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So consider mukhang may pag-ulan din sa inyo dyan or medyo mas makulimlim o gloomy. Well, tignan po natin sa bandang San Jose Occidental, Mindoro ay nasa extreme caution din ang inyong heat index, 34 degrees Celsius at mukhang mababa rin ha. Pinakamataas na 35 degrees Celsius mamayang tanghali, 12 o'clock ng tanghali. So meaning medyo overcast and gloomy rin tayo dyan. Sa bahagi naman ng Visayas, sa Cebu, tingnan natin kung mataas. Yan, sa Visayas naman ang mas maalinsangan. Base dito, 42 degrees Celsius ang extreme caution at papalo pa ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alauna daw ng hapon. So medyo mas maalinsangan sa may panting Visayas area. Pero kung sisilipin naman natin sa bandang Mindanao naman, ay bahagya ring tumaas ang inyong heat index. So medyo maalinsangan kayo dyan at humid. Nasa aabot ng 40 degrees Celsius starting 11 to 12 o'clock ng tanghali ang inyong init pandama dyan. Pero kasalukuyang forecast ninyo 38 degrees Celsius. So medyo mas tumaas ng konti. Medyo tumaas yung inyong heat index dyan sa may bandang Mindanao. So ibig sabihin lamang dyan mukhang medyo katamtaman at mas humid ang inyong panahon. Sa Zamboanga Peninsula naman ay ganon din. 39 degrees Celsius ang inyong forecast dyan. Pinakamataas na yun ngayong araw. So medyo katamtaman at humid din ang magiging panahon. So medyo mas mataas ang temperatura sa may bandang Visayas at Mindanao. Meaning, mas moderate ang lumalabas na panahon dito sa may bandang Visayas at Mindanao. Hindi ka masyado
sa bandang Luzon na masyadong gloomy ngayon at nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mababa ang heat index natin. So mag-iingat po dahil ang parte ng Extreme Nodo Luzon ngayon ang sentro ng madalas na magiging maulan at very gloomy na panahon po. So ingat na lamang sa kababayan natin lalo na sa silangang parte ng Nodo Luzon ha. Dahil magiging mas malakas ang inaasahan ninyong magiging ulan dyan. Bunsod pa rin ang outer trough ni 98W o Prebising at kasabay ng paghatak sa ating habagat. Samantala kung itatabi naman natin sa PH Extreme, in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura ngayon at 34.8 degrees Celsius. So tama nga tayo, mas mainit sa may bandang katimugan ngayon ng bansa. Sa lowest temperature sa Baguio City, 17.2 degrees Celsius, almost stationary pa rin sa kanila. At sa Inulan, ang Baguio pa rin ang nakaranas ng 74 mm na total rainfall. So grabe ang naging pag-ulan sa kanila in past 24 hours. Dito sa amin sa Caloocan, well, nakaranas lamang kami ng 3.3 mm. Anong exactly itong? Actually, kagabi pa ito eh. Pero madaling araw ay mukhang umulan pa rin. Kung double check natin sa ating weather trend graphs natin. Hindi ko alam eksakto. Nagsimula ulit yan ng madaling araw. Ayun, kitang-kita naman. Nagsimulang umulan. Alisin natin yung precipitation rate. Ayan. So, nagsimulang umulan po kaninang alas 8 ng umaga. So, mga alas 8, inulan pala na kaninang umaga. Ayan. Ngayong araw na po pala to, umaga na pala kami, inulan dito hanggang sa nag 3.3. Ngayong 9:04 AM. So, gising na pala ang inyong lingkod dito ng medyo umulan pa. So, umaga na. Ngayong araw ay nagkaroon kami ng 3.3 mm na total rainfall so far. Pero hindi na ito nadagdagan. So, expected lamang ang isolated rain shower sa Metro Manila mga folks. At sa ating outside humidity, 78%. So, highly concentrated tayo. Bumaba lang ito ng 6% since last hour. 1,008 hectopascals naman ang ating barometric pressure. So, steady ito since last hour. So, alanganing localized thunderstorms ang inaasahan natin. Katamtaman pa lamang ang sea level dahil may 3 hours and 36 minutes pa bago mag-maximum high tide mamayang alas 2 ng hapon o 2:14 PM to be exact. Tingnan natin kung lalagpas ba sa 1 meter ang taas ng high tide ngayon. Well, pinakamataas 0.9 meters mamayang alas 2:14 ng hapon. Ayan. So, 0.9. Wala pang 1 meter. So, malalim pa rin yan. Pero at least medyo kaya-kaya na po yung high tide niyan mamaya. Doon lamang sa may bandang inuulan ngayon sa Extreme Nodo Luzon, medyo ingat lalo na mamayang hapon dahil sasabayan po kayo ng medyo high tide po na umaabot ng 0.9 meters ang taas ng sea level. So magiging malalim pa rin yan at pwede pa rin magdulot yan ng pagbaha. So pag-iingat pa rin po mga folks, lalo niya dyan sa may bandang Cagayan Valley ha. Although mabundok naman dyan at wala naman tayong napapabilitan na madalas bahain ang lugar na yan, pero mag-iingat pa rin tayo mga folks. Swertehan lamang dahil merong nakaharang kasi dyan na malaking bundok natin ng Sierra Madre. So malaking advantage. Samantala sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM, itinasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating namang 43% illuminated na po na waxing crescent, laliwanag ng buwan. So hindi pa siya nagmo-moonrise. Magmo-moonrise pa po ito mamayang 11:29 AM. So malapit na. At lulubog ito mamayang gabi at 11:39 PM naman. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, maulap ang ating hipapuin pa rin at asahan ng localized thunderstorms. Yung afternoon showers pa rin natin. Sa Metro Manila ay inaasahan pa rin base sa aking WC weather forecast dito sa Caloocan. Tsansa ng pag-ulan 97%, so mataas. Bukas ng Huwebes, ganun din ang mangyayari at asahan din ng mga localized thunderstorms. May mga inaasahang ulan sa umaga at mukhang may mga tsansa pa rin ng maghapon ang magiging pag-ulan natin. At parehong 97% to 100% ang tsansa ng pag-ulan bukas yan ng Huwebes. Sa local weather advisory naman natin, mula sa Data Pinibag-asa, bagamat late na ito, madaling araw pa ang huling report nila nito, pero namataan nila sa layong 200 km na lamang, east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Kung natatandaan ninyo, mga 200 mahigit din kilometro ang lapit ng sentro ni 98W o Prebising. Diyan sa may bandang sa may bandang Palanan, Isabela naman, yung aking reference point. So mga ganyan lamang kalapit yan ngayon.
So tingnan natin din na tumaas na ito, malamang nandiyan na yan sa may bandang approximate ko bandang Bangged na siguro, or siguro ilang kilometro ang east-northeast nito mula Palanan, Isabela. So tingnan natin mamaya. Yan. So yun po ang huling record sa ating local weather advisory courtesy of Pag-asa. Pero late na yan, alamin natin mamayang konti ang latest. So dito muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang malawak na mga kaulapan nito sa may bandang Cagayan Valley, Ilocos Region. Nakakaranas sila ngayon ng malawakan na moderate and heavy rain showers. Bunsod pa rin ang outer remnants o outer rain band ni 98W. Kasabay rin ang paghatak dito sa habagat sa kalurang bahagi ng Luzon. Kaya nakakaranas ngayon ng mga kalat-katabag ulan na may pagkilat at pagkulog ang buong bahagi ng Ilocos Region, Batanes Group of Island, kasama na ang Cagayan Valley. Advantage lang sa inyo yung Sierra Madre, kaya na-filtered out yung daloy ng kaulapan dyan sa may bandang Cagayan, lalo na sa may bandang Ilagan, Tugigaraw, hanggang Santiago. Yung pagtawid ng kaulapan dyan medyo nahaharang kasi ng malawakang bundok ng Sierra Madre. Kaya yung pag-ulan ay napupunta ngayon yung concentration sa may bandang Ilocos Norte. Nakakaranas ngayon sila ng malawakang moderate to heavy rain showers dyan. Kung titingnan natin ng heavy rain potential, makikita dito ay yung malawakan na heavy rain potential areas ay nagdudulot ngayon ng heavy rain showers sa buong bahagi ng Ilocos Norte. Kasama na ang pababa ng San Nicolas, pababa na yan ng bandang Bigan, yan. Kasama na ang Apayao, dyan sa may bandang boundary ng Kalinga, damay na rin ilang bahagi ng Mountain Province. Pero ang concentration ng heavy rain showers ngayon, nandyan sa may bandang dulo ng Ilocos Norte, Batanes Group of Islands at Cagayan area. So ingat po sa mga potential na pagbaha pa rin at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa dyan. Lalo na sa may mga isla natin sa Babuyan Island ay nakakaranas kayo ng heavy rain showers dyan. Nalalabi ng Ilocos Sur hanggang bandang La Union, kasama na ang Pangasinan at Zambales, makakaranas kayo ng gloomy at maulap na himpapurin. So expected pa rin ang mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog. Bunsod pa rin ng weather systems at nakahatak ng ating habagat mula dito sa pinakasentro ni 93W ngayon. Kaya asahan din ang makulimlim ang buong bahagi ng Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, yan. Mula Quirino naman, dyan sa may bandang sakop pa rin ng areal ng Central Luzon, kasama ng San Jose, Nueva Ecija, Tarlac, yan, hanggang Angeles ay magiging maulap ang himpapuin. Expected din ng mga kalat-kalatapag ulan na may pagkidlat at pagkulog. Kung gagamitin natin ng Himawarisat ng Pag-asa para mas klaro ang detalye, makikita natin ang mauulap na ito sa parte pa rin ng bandang kaluran ng Zambales. Kaya nakaranas din sila ng pag-ulan dyan sa may bandang Olongapo o Subi. Pero mula dito sa may bandang Cabiao, pababa ng Bulacan, kasama ang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, gloomy rin tayo, so medyo nagiging mas katamtaman tayo sa Metro Manila at medyo umaaraw-araw pa. Pero very gloomy at overcast tayo. So hindi mawawala ang mataas na forecast na uulanin tayo sa maghapon So importante ang payong. At pagdating naman sa may bandang buong Quezon Province, maulap din at asahan din ang kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog all the way hanggang Bicol Region. Maulan ngayon sa ilang bahagi ng Camarines Norte at boundary ng bandang Quezon Province ng Atimonan, yan, hanggang dyan sa may bandang San Francisco ng sakop pa rin ng Quezon Province at hanggang sa bahagi ng Camarines Sur, kasama na ang buong Bicol Region dyan hanggang Sorsogon. Maulap din kayo dyan, so expected ang mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms ang umiiral dahil po sa pinaka-monsoon trough dito na nahahatak dahil na rin sa outer rain trough ni 98W o prebising just in case. Nakakaranas din ng pag-ulan ilang bahagi ng Mimaropa, especially ng Occidental at Oriental Mindoro, pero mas maulan dito sa parte ng Abrada-Ilog, Paluan, Mamburao, Santa Cruz hanggang Sablayan. Kaya ang Puerto Galera at the rest ay makakaranas kayo ng mas maulap at mga kalatkat din na pag-ulan. Ganon din sa may bahagi ng Coron, Palawan hanggang dito sa may bandang El Nido, mas maulap at nakakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Although medyo gloomy at katamtaman sa Puerto Princesa, mataas pa rin ang forecast natin dyan dahil sa ating umiiral na habagat hanggang Bataras at Balabac na makakaranas pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms nitong maghapon. At kita naman yung traversing ng ating habagat. Yan, medyo sumasabay dito sa monsoon trap kasi ni 98W, although manipis at mahina lamang ang hatak.
Magiging katamtaman na ang bahagi ng Southern Luzon o rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Romblon at Masbate. Pero pagtawid ng Visayas, moderate and fairly weather naman tayo dyan in general, kabilang na ang bahagi nga po ng Cebu, Bohol, Negros Region at Panay Island. Magiging katamtaman at na maulap ang umiiral dito sa may bandang Northern Samar. Pero mula pababa ng dito sa may bandang Dolores, the rest, pababa ng southern part ng Samar, hanggang Leyte ay magiging moderate and fairly weather tayo dyan. So makikita na walang masyadong maulap ang hipapuwid sa buong Visayas area. So ang ulan ay isolated lamang ang magiging pag-ulan sa inyo nitong maghapon. Sa Mindanao naman, medyo katamtaman, moderate and fairly weather naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. So wala tayong magiging komento masyado sa buong Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Pero pagsapit dito sa may bandang Surigao del Sur, pababa ng Davao de Oro, magiging mas gloomy na at asahan na ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil nga po sa umiiral natin na Intertropical Convergence Zone na nagtatabes pa rin dito sa may bandang southern part ng Mindanao area. So madadamay na rin ang buong bahagi ng Davao del Norte maya-maya, lalo na mamayang hapon po yan onwards, kasama na ang Davao del Sur at Davao Occidental na sa ngayon medyo moderate muna at katamtaman ang ilagay ng panahon. So medyo magiging humid muna ang panahon dyan, kabilang na ang buong southern area, kasama na ang Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, and the rest ng North Cotabato, Maguindanao, all the way hanggang Lanao del Sur na po yan. Maya-maya magiging magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog. Habang lumalapit po yung malawak na remnants na ito o yung outer trough na ito na tumatawid mula dito sa may bandang Palau, isla ng Palau, pumatawid dito papunta dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So probably maya-mayang konti ay asahan ninyo na magkakaroon kayo ng mga biglaang buhos ng ulan. Mararamdaman muna yan dito sa may bandang Davao Oriental, kasama na ang City of Davao at the rest ng Davao de Oro or ng Compostela Valley. The rest ng Central Mindanao, sa Bukidnon, katamtaman muna, medyo nagmo-moderate and fairly weather muna tayo dyan. Pero mamaya hapon onwards, magiging mas makulimlim na tayo at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Kasama din ang ilang bahagi ng Agusan del Sur hanggang Agusan del Norte sa may bandang Butuan and the rest ng Northern Mindanao na mas katamtaman at nagiging fairly weather tayo dyan. So generally, ang katimugang bahagi na bansa, most generally fairly weather tayo dyan at moderate, mga ilan-ilan lamang ang pag-ulan sa may Mindanao, bunsod ng ITCZ. Magiging mas gloomy lamang ang nalalabi sa atin sa bandang South Luzon, kasama ang Metro Manila, at mas nagiging maulan na pagsapit dito sa may bandang Central Luzon, pataas na ng extreme Northern Luzon na kung saan yung trough outer rain band ni 98WO Prebising, kung mas lumakas pa ito, ay magdadala po ng malawakang ulan at posible pa ang flash flood. So pinag-iingat po ang kababayan natin dyan sa buong Ilocos Norte, Batanes, Cupop Island, hanggang dyan pa rin sa boundary pa rin ng Cagayan Valley, ha? Especially dyan sa may bandang Isabela at Ilagan pa rin. So yun po ang generalization natin ng analysis na magiging panahon natin sa bansa gamit ang ating satellite imagery, at diretso agad tayo sa ating tropical cyclone sector. Mula sa binabantayan nating dalawa pa ring aktibong low pressure area na, nagiging aktibo na sila, maging si 98W, bagamat nasa high chances of probability pa rin ito na magiging si Bising. Ayan, as of 10:45 AM ngayon, ay ang kasalukuyang status ni 98W ay nasa maximum sustained wind pa rin ito na 37 km per hour under low pressure area, pero high probability may bugso na umaabot o wind gust na umaabot ng 48 km per hour. So yung 10-minute average wind speed pa lamang nito under low pressure area category ay 33 km per hour pa lamang, at 43 km per hour naman ang kanyang 10-minute gustiness. Kumikilos ito pa northwestward sa mabagal lang pagkilos 9 km an hour lamang. Ang lokasyon ngayon nito so far as of 10:45 AM, kung susukatin natin, ang magiging reference point natin ay ang Makunakon. Yan, ang Makunakon na magiging reference point natin. Mula sa sentro ni 98W, nasa layong 140.35 km east ng Makunakon. Sakop pa rin ito ng Isabela. Pero kung pagbabasehan natin ang Palanan Isabela, kung pagbabasehan natin yung Palanan Isabela pa rin, ayan, magiging reference point natin ang Palanan. Nasa layo itong 118 o 119 km
east-northeast ng Palanan, Isabela. Yan po yung pinakamalapit. So halos napakalapit nito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Kaya yung outer rain trough ngayon nadala nitong si 98W o Prebesing, kung sakaling tuluyan itong maging tropical depression, ay nagbubunsod po ng malawakang pag-ulan ngayon dito. Dito sa bahagi nga po ng Cagayan Valley at umaabot na ang ilang bahagi nito sa may bandang Apari, Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur. Ayan, kitang-kita naman sa satellite imagery yung pinakamalawakang nito. Samantala, itong si 90W, dating 90W, naging tinawag na sa code name na 04, international name nito o code. Yan, nasa ganap na tropical depression na po ito na may maximum sustained wind na 56 km per hour, bugsong umabot ng 72 km per hour. Pero yung 10-minute average yan, kung magbabasahin natin, under tropical depression, 49 km per hour ito at bugsong umaabot ng 64 km per hour. North-northwest pa rin ang pagkilos dito sa bilis na 15 km an hour. So, mas mabagal ang galaw nitong si 98W rito sa may silangan ng Nodo Luzon pa rin. So, nag-iibayo pa rin siya ng intensity. Bagamat slow lamang yung sea surface temperature dyan, around 30 degrees, kaya hindi pa masyado ganun ka-bilis yung kanyang upward low at yung pag-intensify niya. Pero pasok pa rin sa hindi natin niro-roll out pa rin na magiging isang tropical depression pa rin yan. So, posible pa rin siya umabot sa tatawagin nating local name na Bising. So, itong si dating 90W ay palayo o hindi naman maapekto ito sa bansa. Maliban na lamang kay 98W lamang na nagpapaulan nga po sa may bandang Nodo Luzon. Itong si dating 90W na tinawag na 04 napakalayo nito sa may bandang boundary ng ating PAR. So, probably siguro hanggang maya-maya ay yan na magiging huling report ko kay 90W. Pero nakikitaan na mukhang aabot pa to ng severe tropical storm by July 5. So, July 5, mga Sabado po yan. So, mukhang aabot pa siya sa severe tropical storm this weekend. Itong si 04 or dating 90W po. Yun. Ito yung pinaka-float satellite imagery ni 98W. Makikita natin, mataas na po yung kanyang overlap. Yung pinaka-low aloft, yan. Medyo improve na rin yung kanyang upward low convection, bagamat medyo disorganized dahil pa rin sa vertical shear o vertical wind shear dito sa kanya na bumabalandra sa silangan. Di kagaya ni 90W, ay napakaganda ng kanyang upward low convection, ayan, at napakaganda ng sirkulasyon niya, kaya mas maganda ang kanyang intensification, kaya posible pa talaga umabot yan sa severe tropical storm base sa pinaka-tracking forecast niya. Mula sa ating Spaghettios model charts, ito malalaman natin kung lalakas ba si 90TW sa mga susunod na araw. Kung titingnan ninyo dito, ito yung days yung sa baba. Yan yung tumatakbong days by long range forecast niya. Mula kay 98W makikita po natin ay for the next 1.5 to 2 days. Actually, within 24 hours nga daw, or by the next 24 hours, papalo ito sa tropical depression category. Ayan, kitang-kita naman po ito within the next 24 hours. Papalo daw siya sa tropical depression category, and by the next 24 to 48 hour period, magiging tropical storm na siya at 65 kilometers per hour. Nasa 1 minute average pa rin po ito, hindi ito naka 10 minute average. So makikita po natin dito is yung paglakas niya. Magsisimula yan within 24-hour period. To 24-hour period ay mukhang lalakas siya from tropical depression to tropical storm category. Yan. Again, 1 minute average po ito, naka 1 minute average yan. At posible pa ito umabot ng severe tropical storm in 2 days. Ayan, aabot sa 89.4 km per hour base sa ating PMO mean track. Yung kulay itim na yan, ito yung mean. Yung pinaka most closest sa pinaka accurate forecast niya. Yan. At base rito sa further forecast, kung aabot pa ito o tatagal ito sa loob ng PAR within 3 to 3.5 days, posible pang umabot sa category 1 o typhoon category na 123 km per hour. So baka in 3 days pa lamang ay nasa severe tropical storm na ito, and then pagpalo ng 3.5 days ay papalo na ito bilang category 1 typhoon.
Yan, typhoon category na siya. So, in 3 days yan. So, kung mula ngayong araw ay lumalabas bandang Sabado or bandang Biyernes ng hating gabi o bago maghating gabi. So, this weekend po, posibleng mas lumakas pa ito. Pero within next 24 hours daw, base rito ay posible na siyang pumalo sa tropical depression category at malamang matatawag na talaga natin itong si Bising in the next 24 hour. Base dito sa forecast ay, no? Mataas yung propagation ng paglakas niya eh. So within 4 days makikitaan po natin ay ang mabilis na paglakas nito sa loob ng 3 hanggang 4 na araw po. Yan, kung mangyayari po yung forecast na yan ha. So every 6 hour maaari pang magbago yung mga forecast track na yan. Pero sa ngayon ay within 24 or next 24 hours inaasa na natin na matatawag na natin itong si Bising na. Base rito na aabot ng tropical depression category na nga siya. Papasok na siya sa tropical depression. So, tingnan natin. Itong si 04 naman ay mababa yung kanyang propagation intensity. Malayo dun sa actual na forecast na umaabot pa siya ng severe tropical storm. Pero dito, mukhang hanggang tropical storm lang talaga ang nakikitaan na aabutin nito. Well, tingnan po natin. Pero dahil hindi na masyado concern ito sa Pilipinas, ang tututukan lang natin ay C98W po na makikita natin dito ay mataas ang kanyang pag-intensify within or next 3 days. Yan, sa loob ng 3 araw. Yan. Magiging mas aktibong bagyo na siya. So within 24 days ngayong araw or hanggang bukas po, malalaman natin kung talagang magiging si Bising na po ito na base sa ipinapakita ng ating tropical cyclone intensity forecast para kay 98W or pre-Bising. So, yan po. Pwede nyo makita yan sa aking waves page other typhoon sector sa under dito sa tropical cyclone and advisories and then tropical disturbance tracking natin. Diyan nyo makikita yung tropical cyclone sector natin, kabilang na yung details niya, yung cyclone track ni 98W at yung kanyang ensemble or Spaghettios model charts natin na ginawa ng inyong lingkod para mas maganda at nalalaman natin yung magiging iba pang magiging extended forecast niya according to time at araw. Ayan, mas malinaw na detalye natin nakikita yung magiging forecast. So, medyo paghandaan pa rin natin lalo na sa extreme node Luzon na mas concentrated sa inyo ngayon ang intermittent rain shower sa ingat na lamang sa posible pa yung pagbaha despite na hindi ako masyado nakakarinig ng balita na masyadong binabaha ang extreme node Luzon kabilang na dyan sa may bandang Cagayan Valley. Although hindi man tayo nakakabalita masyado na bahain ng bahagi ng yan, pag-ingatan na lang natin yung pagtaas ng mga ilog natin kung sakali lamang magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Dahil last year nga po ay umapaw din halos ang mga ilog dyan sa may bandang Tugigaraw at Isabela. Kung naalala ko po yan dahil sa bagyong Karina. Kaya lang si Karina kasi naging super typhoon kasi siya kaya talagang niratrat ng pagbaha ang bahagi pa rin ng Cagayan Valley. So, naintindihan natin yan. Ngayon kasi is low pressure to tropical depression pa lamang ito. Wala pa tayong nakikitaan na posible pang bahain ang bahagi ng yan ng Cagayan Valley. Kung sisilipin naman natin ang forecast gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa lagay ni 98W, lalo na. Yan, tingnan natin. Makikitang mas active na itong si 04 o dating 90W. Ayan, kitang-kita naman yung track niya. Ayan. Pero hindi masyado concern itong C98W ayon sa West Pacific Basin natin na Tropical Cyclone Formation Probability. Well, mapapansin natin mukhang nagiging active lang siya kapag mas mataas talaga na na-detect ng satellite imagery. Pero makikita natin sa ating probability vorticity ni 98W ay napakataas na rin. Ayan. Habang ito'y lumalayo sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Yan. Mula naman sa global spectral model natin, makikitaan natin ang paglayo unti-unti nitong si 98W. Pero base dito, mukhang hindi sufficient na ito'y magiging isang mas malakas na bagyo. Yan. Pero hindi pa rin natin niruled out na magiging tropical depression yan or matatawag pa rin na Bising ha. Dahil alanganin na yung kanyang paglakas
At asahan natin ang habagat ay mahahatak pa rin niya. Ayan, oh. Kaya nagkakaroon ngayon ng pag-ulan sa kaldurang bahagi ng Northern Luzon ngayon. So, posibleng abutin pa rin ang Metro Manila. Depende sa laki ng mahahatak na habagat, ha. Dahil hindi pa naman sapat ang lakas ni 98W na makahatak ng malawakang habagat. Mula naman sa mean sea level pressure, dito kitang-kita naman, base sa kanyang atmospheric pressure, ay isa na siyang ganap na tropical depression. Ayan, oh. Kaya lang, kung titingnan natin dito, hanggang this weekend, ay hindi pa siya magiging mas aktibong bagyo. Pag exit na lamang niya ng PAR, dito nakikitaan na saka na lang siya magiging mas aktibong bagyo na siya. Ayan, oh. So, exit siya by July 6 or by Sunday. Mga linggo o lunes ito makaka-exit ng Philippine Area of Responsibility base dito sa global spectral model natin. At makikita natin dito, naging mas aktibo na siya na bagyo. So, titingnan pa rin at hindi pa rin talaga niro-ruled out natin na posible pa talaga siyang maging tropical depression habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero, kung i-atras natin mula ngayong araw, makikita natin napaka-shallow pa nung ipinapakitang sirkulasyon dito. Ayan, oh, medyo humihina pa rin yung sirkulasyon. Pero, as time goes by na lumalayo siya hanggang bukas, onwards hanggang July 4, dito nagkakaroon na siya ng re-intensification hanggang pagsapit ng Sabado, mas lalakas pa siya lalo. Then bago man lang maglinggo ay mas bababa na ang atmospheric pressure niya at bago ito umexit, posible pa itong matawag na bising pa. So base yan sa ating global spectral model, ha. So hindi ibig sabihin ay by Sunday pa siya magiging bising. Again, hindi pa natin i-ruled out yan dahil baka ngayong araw or within 24 hour, base na rin sa ating Spaghettios chart na binalikan natin kanina, ay within 24 hours daw ay magiging ganap na tropical depression daw siya. So marami pa ang magiging probability of forecast niya. At mula rin sa tropical cyclone strike probability, makikita natin dito ay aktibong tropical cyclone na siya base dito sa ipinapakita ng Genesis. Kaya makikita ang extreme Northern Luzon mas apektado ng more than 80% na apektado ang buong Cagayan Valley, kasama na ang bahagi nga po ng Batanes Group of Islands. 70% apektado ang buong kanluran ng Ilocos Region, kasama na pababa mula 50% hanggang 30% hanggang dito sa may bandang Pangasinan, yan, hanggang sa boundary ng Central Luzon. Mula 10% to 5% naman kasama ang Metro Manila niyan at ilang parte ng Olongapo, ayan, hanggang dyan sa may bandang Angeles, Pampanga. And the rest ng Southeastern Luzon kasama ang Bicol Region. Sa maapektuhan at least 5 to 10% po. Ibig sabihin, hindi tayo masyado concentrated ng malawakang ulan dahil mga around 5 to 10% lang maapektuhan ang Metro Manila hanggang Southern Luzon. Pero mula dito sa parte nga po ng bandang dyan sa may bandang Pangasinan, sa Dagupan or Nueva Ecija pataas ng extreme Northern Luzon, tumataas yan mula 30 hanggang 50% na. And then mula 60% to 70% na mas maapektuhan nga po dito sa may bandang Cordillera Administrative Region na po. And the rest ng Cagayan Valley at Ilocos Norte hanggang Batanes Group of Islands. So, makikita ninyo, sila ngayon ang mas inuulan ng matindi dyan. So, malinaw yan mga folks, ha. Base na rin sa ating actual tropical cyclone activity including Genesis, care of ECMWF. Within 96-hour period nga po, by July 5 na po ito. So, hanggang Sabado, makikita natin, mataas pa rin ang maapektuhan ang buong extreme Northern Luzon po yan. Until Saturday po yan. So, pero dito, at least mga nasa 70%. So, medyo mataas pa rin na maapektuhan ang extreme Northern Luzon na binanggit natin, ha. At hindi na masyado sa Metro Manila. Although, pasok pa rin kahit at least 5%. Ibig sabihin lamang, mga isolated na lamang na mga pag-ulan malamang ang aabuti natin. Kabilang na ang Bicol Region area. Yan o, malinaw po yan sa pinapakita ng tropical cyclone Genesis. Kaya wag po tayo magtataka na bakit hindi tayo masyado inuulan sa Metro Manila, ha, at mga mahihina isolated lamang. Dahil yung epekto ng tropical cyclone na si 98W, yung low pressure area, kung sakali mang hindi pa nagiging sibising,
mas apektado pa rin ang extreme Northern Luzon kumpara sa atin sa Metro Manila hanggang Southern Luzon po. Dahil yan lang po yung pinaka-apektadong area base rito, lalo na ng mga pag-ulan po. So within next 24 hanggang 96-hour period na po yan na itatagal. So sa mga magtataka na uulanin ba tayo sa Metro Manila, yes, uulanin pa rin tayo, kaya lang hindi lang sintindi na mararanasan ngayon ng mga taga-extreme Northern Luzon. Isolated lamang ang magiging madalas na pag-ulan natin, especially yung mga afternoon showers natin ay patuloy pa rin na iiral yan. Mula naman sa mga computer models naman, yan, makikitaan dito po ang pagkilos ni 98W. Habang ito'y lumalayo ng Northern Luzon, unti-unti siyang magre-intensify. So makikita dito by Saturday or Sunday, tuloy na itong magiging mas malakas na bagyo na. So malayo na ito sa Luzon bago pa ito tuloy magiging mas malakas na bagyo according dito kay GFS. Kumikilos pa east-northeast pa rin. Kay NAPGEM, ganun din ang pinapakita. Pero dito, pa-northward naman ang ipinapakitang kilos niya. Papunta dito sa may bandang Naha Island, Southern Japan or Eastern Taiwan. So pahilaga naman ng kilos ang pinapakita ni NAPGEM. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, ay mukhang pahilaga rin ang kilos niya dito. Kaya lang, napaka-disorganized ng forecast ni SMWF dito. Yan, oh. Di malaman kung tatawid dito pa north-west or pahilaga. Pero malinaw lang dito, medyo pahilaga ang nagiging kilos niya. Hindi kagaya ni 90W, mas klaro po yung pinapakitang sirkulasyon niya. Ayan, oh. Naging tropical storm, then naging severe tropical storm pa siya rito sa forecast na ito. So, kaya lumalabas, napakaalanganin ng development ni 98W according to ECMWF. Hindi kagaya ni GFS at NAPGEM, mas aggressive yung forecast nila. Ayan, oh. Ang kaibahan lamang, pa east-northeast ang galaw kay GFS, pero naman kay NAPGEM pa-northward ang kilos niya, papunta din sa may banang Naha. So malayo pa yun nagiging mga tracking forecast niya. At kung pagbabasayan natin kay Japan Meteorological Agency, ay nagkakatugma sila ni GFS at Japan Meteorological Agency na pareho ang nagiging kilos nila, pa east-northeastward ang kilos. Ayun, hanggang sa tutungo ito dito sa may bandang Southern Japan. Pag-exit ito ng PAR sa Sabado o ng Linggo. Yan po yung pinakamaliwanag na analysis natin dyan, mga folks. Samantala, sa forecast na posibleng kung ilan ang posibleng mabuong bagyo ngayong month of July, mukhang mas marami hanggang 4 na posibleng bagyo po ang maaring mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And the rest, karamihan ay nasa labas ang mabubuo. Pero most probably, yung forecast ito hanggang 4 daw na tropical cyclone ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although mga 3 dito usually mahihina o hindi naman halos umaabot ng super typhoon. May chance lamang na at least sa 60% isa ang super typhoon ang posibleng lumapit at posible pa itong tumawid ng extreme Northern Luzon. Ayan, makikita natin dito. Ayan, oh. Either dito ang magiging galaw ng mas malakas na bagyo, super typhoon, or posibleng dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Kikilos pa northwest o east-northwestward. So medyo center of attention ang parte ng extreme Northern Luzon. Hindi masyado dito sa may bandang southern part ng Luzon, kasama ang Bicol region. Posible man, magkaroon man, isa dito ay mahihina lamang siguro hanggang tropical depression. Yan, 2 tropical storm category. Tatawid dito ng bandang Bicol region. Yan. Pero nasa around 40% chance lang na mangyayari yung forecast na yan. Ang mas mataas, ang center of attention, ang extreme Northern Luzon. So, medyo mas critical na laging dadaanan ng bagyo ang parte na ito ng bandang Cagayan Valley. Yan, madalas yan. So malinaw yan, mga folks, ha. So again, 1 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo. 2 rito, 1 o 2 rito ay medyo mas malalakas na bagyo, isang super typhoon category at isang hanggang typhoon category. At maaaring isa rito na malakas o mas malakas na bagyo ay tatawirin ang bahagi nga po ng extreme Northern Luzon. So medyo maging mapaghanda po ang mga taga-extreme Northern Luzon po dahil kayo po ang magiging center of attention ng posibleng bagyo na tatama kung maglalandfall po ito, ha,
Napakaliit lamang ang tsansa sa may bandang Southern Luzon. Yan, kitang-kita naman po. Sobrang liit lamang ang tsansa, around 40% chance lang. Pero dito, at least 60 to 70% mataas ang tsansa na magkaroon ng landfall sa may bandang extreme Luzon. And then, dalawa rin sa tatlo na madedevelop sa loob ng PAR ay ang isa rito maaaring mas lalapit lamang sa bandang Luzon. Yan, medyo lilis ito. Yung kasalukuyan nating tropical cyclone kasi na low pressure area na si 98 pasok pa yan nung last month. Hindi yan considering. Para lamang sa month of July po ito. Karamihan ay tumataas na po yung peak mga bandang katapusan po ng July po. Yung siguro diyan na magkakaroon ng posibleng mga sunod-sunod pang mga bagyo na mabubuo. Typically, mga aktibong low pressure areas po. So, kung hindi man mag-success yung malalakas na bagyo nito, pero tatlo dito, probably hanggang tropical storm category, isang severe tropical storm category po. So, maaaring tatlo pa rin ang tatawid dito at maaari pa rin tawirin ang extreme Luzon. So, napaka center of attention talaga ng extreme Luzon sa inyo ng bagyo ngayong taon na ito. Pinagbasahan ko to between 1958 hanggang year 2020 po. Yung aking analysis track ng bagyo na ito kung sakali. Mataas kasi at ito kasi yung mas marami na puro neutral ang ating sea surface temperature. Hindi natin sinasama yung El Nino o La Nina category. Filter out natin na puro neutral lamang ang magiging sea surface temperature. Kasi hanggang matapos kasi ang taon na to, puro neutral lang tayo. Wala tayong nakikitaan na magtaas ng bahagya. Siguro mga bandang December pa po ay may forecast kasi daw na posible pang pa tayo magkaroon ng weak La Nina pa. So, habang hindi pa maabot ng December, puro neutral lang ang pinagbasehan natin, kaya makikita ang galaw ng mga bagyo ay puro pa northwest o east-northwest o west-northwest. At center of attention ang extreme Luzon na posibleng mataas na tatamaan ng bagyo. So, medyo paghandaan natin ito mga folks. And the rest naman, karamihan, puro medyo mintis ito sa extreme Luzon. Tatamaan pa rin ang Batanes Group of Island nito. Kung sakaling lumihis yung tatlong bagyo nito, pag lumihis yan, ay Batanes Group of Island naman ang tatamaan. Ganon din ang bandang Taiwan. Yan, ang most of center of attention natin. Puro extreme northern zones ang center of attention ng bagyo kapag may nabubuo. Maliit lamang ang tsansa dito sa may bandang Southern Luzon na ito ay tatawid o tatama sa kalupaan. Pero wag nating na i-underestimate yan kahit na hindi maapektuhan ng Southern Luzon. Alalahanin natin yung monsoon trap na madedevelop niyan at yung mahahatak sa ating habagat na sasabay sa monsoon trap ng anumang bagyo na mabubuo, magdudulot ng malawakang baha pa rin ha, kasama na ang buong Southern Luzon pa rin yan at Visayas area. So wag natin baliwalain kahit na hindi maging sentro tayo ng atensyon na tatamaan direkta ng mga bagyong ito ngayong buwan. Malinaw po yan mga folks ha. Siguro i-filter out ko itong video na to at ipopost natin sa Facebook page. Yung explanation natin sa forecast natin ng tropical cyclone forecast for the month of July 2025. Samantala sa ulat lindol, so far, meron tayong na-detect dito na mukhang teleseismic earthquake ito. Kung titingnan natin bandang alas 3, 36 o 35 ng madaling araw po ito naganap. O 3:36 o 3:37 AM po. Pero the rest, tahimik naman ang ating seismograph. So silipin natin sa data feed ni PBOX kung ano man yon. Well, malayo. 1:22 AM naganap ito at magnitude 4.0 lamang ito sa may bandang Balot Island na naman. So mukhang sa dulo na naman ito sa may bandang Davao Occidental. So mukhang teleseismic yung na-detect natin dito sa may seismograph kaninang alas 3. So silipin natin sa teleseismic, mga 3:36 o 3:37 AM po yan naganap. Double check natin dito yan. Mukhang walang 3:36 AM. Ito 3:32. Ayan, so kaso January 1 to pero oras natin sa Pilipinas 3 AM na po, July 2. Ito na nga yun, sa Ryukyu Islands na naman. May magnitude 5.1 po ito na may lalim na 10 km lamang, kaya na-detect pa rin ang aking seismograph kaninang alas 3.
Mula sa central ng Ryukyu Islands, 3:32 AM po ito naganap. Pero nag-arrive sa amin sa Caloocan, mga bandang 3:36 AM na po siya. Well, malayo naman kasi yan. Manggagaling pa yung travel times yan mula bandang Ryukyu Islands papunta ng Luzon. So malayo talaga. Magdi-delay yan mga at least 7 minutes to 10 minutes talaga ang delay bago mag-arrive yung secondary wave. Yung secondary wave niya saka na lamang mararamdaman dito sa Luzon na na-detect na aking seismograph sa Caloocan. So ito po yan, malamang sa Ryukyu Islands, Japan po yan na naganap kaninang madaling araw. Hindi ko man alam kung may Pilipino tayo niya katira dyan sa isla ng Ryukyu Islands, pero mag-iingat pa rin po ang mga kababayan natin kung meron man. Dahil sunod-sunod po yung mga aftershocks dyan. Mukhang dumadamit, sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks dahil may mga cluster pa rin ang pagyayinig dyan. Yun lamang ang so far na analysis natin. At sa atin naman sa Pilipinas, isa lamang ang may magnitude 4.0. Diyan nga po yan sa may bandang Balut Island, Davao Occidental. And the rest, kukunti pa lamang yung bagong registered natin ng mga pagyanig. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung ilan na ang total earthquake natin for the month of July. Malamang hindi pa na-filtered out ito. Yun nga, hindi nga na-filtered out. Isubtract na lamang natin. Ang total earthquake ngayong July is 1,147 minus nung last month ng June. Yan. Total earthquake natin last month is 1,087. So, ang total earthquake natin ngayong month of July ay nasa 60 total earthquakes pa lamang tayo. So, yun pa lamang yung magiging analysis natin. Mga mahigit 60 pa ang total earthquakes natin. So, medyo kokonti pa lamang at hindi pa umaabot sa mahigit 100 ang total earthquakes. Kakaunti pa lamang. So, wala magiging problema. At nag-update na rin tayo ng bagong nating annual earthquake. Ito, mas dynamic na siya. Hindi ko na siya hindi na kailangan mano-mano i-input yung mga yearly earthquakes. Automatic ay mag-a-apply na yan base sa mga historical earthquake natin at yung ating yearly historical earthquakes. Automatic na nagsasave yan kaya hindi na natin kailangan mag-reload pa at hindi na magkakaroon ng missing data kapag gusto ninyong makita. Dynamic na siyang nagre-record base sa ating monthly earthquakes data. Yan. Siyempre, ang data na yan manggagaling pa rin courtesy of PBOX pa rin para mas nalalaman natin yung total earthquakes natin sa Pilipinas. At ito yung annual earthquake frequency natin. Makikita po, nangunguna pa rin ang 2024 sa may pinakamaraming recorded na total earthquakes. Pagdating pa nga lang sa magnitude 1.0 pataas, ay nangunguna ang year 2024 na nasa 4,810 ang total magnitude 1.0 pataas ang kanilang pagyanig. Yan. Magnitude 2, nangunguna pa rin ang year 2024 sa may total of 9,546 na magnitude 2 plus earthquakes. Yan. Ito yung latest pero hanggang July pa lamang na total earthquakes yan. Hanggang June, June to July, so hindi pa kompleto kaya kokonti pa lamang yung total earthquakes niyan. Kasalukuyang nasa total of 3,212 pa lamang ang total earthquakes natin. So, walang masyadong problema niyan. Hindi pa natatapos yung at least, meron tayong at least continuous data na pumapasok dito sa ating annual earthquake. At makikita natin yung differences niya taon-taon po. Instat lamang kasi na ginawa ng data feed ni PBOX mula nung 2018 po. So, yun. At least ito yung pinaka-actual data mula mismo kay PBOX since 2018. So, nangunguna pa rin ang 2024 sa may pinakamaraming total earthquakes na 18,149. Grabe, dami, no? Pero, pagdating naman sa mas malalakas na mga pagyanig, at least mga magnitude 7, yan, mga magnitude 7, pantay lamang ang year 2021, 2023 at 2024. Wala pa naman tayo na italang magnitude 8.0, no. Wag naman sana po umabot sa ganyang kalakas, no. Marami pong masasawing kababayan natin kapag nagkaroon pa tayo ng magnitude 8. Dito nga lang sa magnitude 7 nga lang na pagyanig marami nang nadisgrasya lalo na nung nakaraang taon. Meron tayong dalawang recorded na magnitude 7. Buti na lamang yung isa sa may bandang Taiwan ito. And then yung isa nga po dyan sa may bandang Mindanao naman. So marami talaga ang nadisgrasya. Lalo na sa Taiwan last year.
Yan yung huling record natin. Mayroon tayong dalawang magnitude 7.0. Wag naman sana magkaroon pa ng magnitude 8. Imaginein mo na marami pong masasawi kapag ka nagkaroon pa ng magnitude 8. Dahil kung babalikan natin yung historical earthquake natin, ay ang mayroong recorded na magnitude 8 sa may bandang Mindanao. Ayan, 106 years ago, magnitude 8.3 ito. Ayan, sa may bandang southwest ng bandang Sultan Kudarat. Tapos dito, 101 years ago. So, napakatagal na. Magnitude 8.1 at isang magnitude 8.0 sa may bandang dulo ng Gobyerno Generoso. Ito southeast ng Gobyerno Generoso. 52 years ago ito. Or eksakto December 2, 1972. So, wag naman sana umabot dahil maraming namatay yung mga panahon na yan. Nagkaroon tayo ng magnitude 8 na lindol. Wag naman sana po umabot sa ganun kalakas, mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 2, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 2, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.mimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At since magtatanghaling tapat na po, asahan pa rin natin na medyo gloomy pa rin tayo despite na makakaramdam tayo ng medyo humid na panahon dahil hindi na masyado tayo concentrated ng pag-ulan dulot nitong C98W. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating weather station dito sa amin sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.